Bakit nga ba nagkaroon ng South ang Cotabato? Naisip nyo rin ba yun? Simpleng pagtukoy lang ba ito sa direksyon sa mapa? O mayroon bang mas malalim, mas nakatagong kwento ng pagbabago sa likod ng pangalang ito? Madalas kasi inaakala natin na ang mga linya sa mapa ay basta na lang iginuhit dahil yun ang madali. Pero gaya ng palaging nating nadiskubre sa mga ganitong pagsusuri, ang bawat hangganan ay may katumbas na malaking bahagi ng kasaysayan at politika na naghihintay lang na mahimay natin. Alam naman natin na ang pangalang Cotabato ay malalim na nakaugat sa salitang Kutawato o Kutang Bato. Dati, iisa lang itong napakalawak na rehiyon na pinagbuklod ng iisang pangalan at pamahalaan. Kumbaga, isang higanteng teritoryo siya. Ngunit sa paglipas ng panahon, nag-iba ang ihip ng hangin at yumabong ito tungo sa sarili nitong natatanging pagkakakilanlan. Nagbubukas ito ng isang malaking misteryo. Bakit nga ba kinailagang hatiin ang isang higanting probinsya para lumikha ng hiwalay na teritoryo sa timog? Ano ang nangyari? Para masagot yan, dumako tayo sa unang bahagi, ang kasaysayan ng paghihiwalay. Ganito kasi yan, noong unang panahon, ang buong lugar na ito ay tinatawag na Empire Province. Bakit? Kasi sobrang laki niya. Isipin nyo, isang probinsya na halos kasing laki ng ilang bansa sa Europa. Grabe, di ba? Ngayon, kasabay ng pag-unlad ng lugar, biglang nagdagsaan ng mga migrante mula sa Luzon at Visayas na naghanap ng magandang kapalaran sa tinaguriang lupaing pangako. Dahil sa matabang lupa, talagang dumami ng husto ang mga community. Ang naging problema, dahil sa biglaang paglubo ng populasyon at sa sobrang lawak ng lupain, naging sakit sa ulo ang pamamahala. Sobrang komplikado na para sa isang gobyerno na maghatid ng serbisyo sa lahat. Kaya naman, wala silang naging choice kundi ang opisyal na hatiin ng teritoryo noong Hulyo 18, 1966 sa bisa ng Republic Act No. 4849. Ngayon, dahil may bago ng teritoryo, natural na kailangan ng bagong sentro ng pamahalaan. Tama. Dito, mabilis na umangat ang Coronadal bilang kapisera ng lalawigan sa timog. At hindi ito basta-bastang napili lang ha. Ang Coronadal noong paman ay isa ng mabilis na umuunlad na bayan dahil sa masiglang kalakalan at agrikultura. Sakto talaga siyang kinatawan para sa bilis ng progreso at sa sariwang simula ng bagong tatag na probinsya ng South Cotabato. Dito nagsimulang hubugin ang isang gobyerno na tutok sa pangangailangan ng mga taga-timog. Lumipat naman tayo mula sa usaping politika papunta sa kultura. Ito ang ikalawang bahagi, ang sining ng mga Dreamweaver. Sino nga ba talaga itong mga Dreamweaver? Sila ang mga kababaihang toboli na pinagkalooban ng bihirang kakayahan. Literal na nananaginip sila ng mga sagradong geometric pattern na galing umano sa mga espiritu ng kalikasan. Pagkatapos, maingat nilang hinahabi ang mga panaginip na ito sa abaka para mabuo ang tinatawag nating tinalak. Ang gusto kong ipunto rito, ang tinalak ay hindi lang basta magandang disenyo para sa damit. Isa itong sagradong manifestasyon ng kanilang kasaysayan. Kinakatawan nito ang kanilang lahi, pananampalataya at yung malalim na koneksyon nila sa inang kalikasan. Isang prosesong umaabot ng buwan at bawat piraso walang katulad sa buong mundo. Sabi nga sa isang napakagandang linya, sa bawat hibla ng tinalak, tila hinahabi rin ang matatag na kasaysayan ng South Cotabato. Ang galing, di ba? Tamang-tama ito sa metapora natin. Katulad ng masalimot na telang ito, ang probinsya mismo ay isang maganda at komplikadong pagkakayari. Pinagsama-sama nito ang iba't ibang tao, mga Ilonggano, Ilocano, Cebuano, at syempre, ang mismong mga katutubong Tiboli at Blaan. Lahat ng ito ay pinag-isa sa isang matibay na tela ng lipunan. Ngayon, tingnan natin ang resulta ng lahat ng ito sa ating ikatlong bahagi, ang modernong South Cotabato. Napatunayan ng panahon na yung ginawang paghihiwalay sa Empire Province noong 1966, yun eksakto ang kailangan ng South Cotabato para lubos na umusbong. Naging mabilis at progresibo ang pag-unlad nila. Tingnan nyo na lang ang agrikultura nila. Nariyaan ang libo-libong hektarya ng taniman ng pinya sa paanan ng Pulumulok na ine-export pa sa buong mundo. Nariyan din yung maunlad na turismo na hinahatak ng malamig na klima at likas na ganda ng Lake Cebu. Pero ang pinakamaganda rito, hindi naging dahilan ang pag-unlad para makalimutan nila ang kanilang pinagmulan. Mas lumalim pa nga ang pagmamalaki nila sa kanilang katutubong kultura. At kahit na napakalaki na ng inunlad ng probinsya, ang diwa ng pagkakaisa at pamana ng orihinal na Kutang Bato ay nananatiling buhay na buhay. Kahit na hinati pa sila sa mapa, dekada na ang nakalipas, ang puso ng isang lalawigan ay patuloy pa ring tumitibok ng malakas sa bawat South Cotabateño. Ang mga administratibong linya ay hindi kailanman naging hadlang sa kanilang magkakatulad na kasaysayan.
Tunay na isang makulay at siksik na pagtatalakay, hindi ba? Bago tayo tuluyang magtapos, gusto kong iwan sa inyo ang katanungang ito. Kung makakabisita kayo bukas sa South Cotabato, saan nyo pinakagustong pumunta? Doon ba sa nakakabiganing Seven Falls ng Lake Cebu o sa napakalawak at luntiyang taniman sa paanan ng Mount Matutom? Pag-isipan nyo yan. Kung nagustuhan ninyo ang pagsusuring ito at mas nakilala ninyo ang South Cotabato, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Alamat PH para sa marami pang ganitong nakakaengganyong pag-alam sa ating kultura at kasaysayan. Patuloy na matuto at hanggang sa muli nating paglalakbay, mga kaalamat. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.